at atin to coalition co-convenor, mga kasama. Ito naman ay kaugnay pa rin dun sa nangyaring shooting incident sa San Jose National High School kung saan involved ang mga menor de edad rito. Sila po yung suspect. Lalo na sa usapan ng liability. Kasi ang dami ngayong mga nagsasabi, naku, panahon na para ibaba sa 12 years old, 10 years old, yung criminal liability ng mga menor de edad na sangkot sa krimen. Kausapin natin si Rafaela David. Ma'am, good morning po. Hello, good morning Sir Rod. Good morning din sa mga tagapakinig natin ngayong umaga. Opo, nabasa ko po yung inyo pong statement sa Facebook. Parang, tama ho ba? Hindi ho kayo sumasang-ayon na ibaba yung criminal liability sa Republic Act 9344, Juvenile Justice and Welfare Act, na kung saan kasalukuyan 15 years old and above. Opo. Yes po Sir Rod, pero kaunahan ko na po siguro sa pakikiramay sa mga biktima at syempre po dun sa mga pamilya po ng mga nasawi at saka nadamay doon sa shooting, dun sa Tacloban, dun sa eskwelahan. At gayon nga po, ayaw natin na habang nagluluksa yung ating mga kababayan at yung mga apektado ay magamit itong trahedyang ito para sa mga tinatawag nating draconian policies. Kasama na po dun yung pagpapababa ng edad ng yung minimum age of criminal liability. Kasi ang sa amin po, ang sagot ay hindi karahasan. Kailangan natin tugunan yung ugat na po. Atin po yung pagbaba ng age of criminal liability po. So sa tingin ninyo, kung hindi yan ang solusyon para mapigilan ang ganitong klaseng mga karumal-dumal na krimen na involve ang mga menor de edad, ano po yung solusyon na po pwedeng gawin? Siguro po yung unang-una ay dapat i-clarify po natin, no? Under the Juvenile Justice and Welfare, mapapanagot pa rin naman po yung mga minor de edad na nagsagawa ng krimen. Lalo na kung yung krimen na ginawa nila ay heinous crime o serious offense. So, pero naman pong mga ability measure o pamamaraan. Lalo na kung yung 15-year-old to 18 years old ay acted with discernment. Ibig sabihin po, pwede na po siyang humarap sa criminal liability. Yung mga below 15 po ay gayon din, haharap din po ng civil liability at ibig sabihin po, meron pa rin silang dapat na panagutan, lalo na dun sa pamilya ng nasawi. At gayon din ay pwedeng sila ay maging still deprived of liberty. Yun lang, hindi po sila sa adult jail. Sa Bahay Pag-asa po sila at mag-undergo ng intensive intervention program. So yun po yung sa tingin kong unang dapat i-clarify kasi ang grabe po ang misinformation na kapag ikaw ay below the age of minimum age of criminal liability ay hindi ka na mapapanagot. Unang-una po, hindi po yun totoo. Yun lang po, kailangan appropriate dun yung pananagutan doon sa syempre age of discernment at gayon din yung alam naman natin yung mga kabataan ay kailangan mas panagutin natin yung mga nakapaligid sa kanila. Yung pangalawa po dyan, ay importanteng tingnan natin bakit kasi number one, nakapasok yung baril sa eskwelahan. We have to make sure that security measures are in place in the schools. At pangalawa, bakit nagkaroon ng access sa baril yung mga kabataan? Kailangan investigahan yung pamilya, lalo na mukhang through the family na access yung firearms at tinuruan pa pala yung mga minor de edad na kabataan. Paano gamitin ito? Tapos pangatlo, hindi lang yung schools yung dapat safe, pati yung online environment ng mga kabataan, yung access nila sa sa game daw na Roblox o yung tawag pa nga ay Gorblox. Kasi ibig sabihin, even yung online spaces, hindi mabuti yung natututunan ng mga kabataan natin. So, lahat po ng mga ito, kailangan tingnan, ano ba talaga yung ugat na problema? Bakit nangyari yung shooting? Opo. Doon sa binabanggit nyo nga, no, ang isa sa mga nakikita po ninyong, dahilan ay yung misinformation. Walang sapat na kaalaman. Lalo na ang mga bata. Kasi, di umano, nakita ng sa investigasyon, nakita ng mga pulis doon sa group chat
parang binabanggit na itong mga suspect, no, sa kanilang conversation, parang hindi sila makukulong dahil may ganitong batas. Oo, at yung isang 15 anyos nung nahuli siya, parang nagtatanong pa doon sa kawani ng Bureau of Fire na rumesponde, tumulong, no? Doon sa insidente. Parang ang tanong niya doon sa na nanghuli sa kanya, makukulong ba ako? Ibig sabihin, na nasa isip pa rin niya na itong batas na ito. So, may misinformation nga. So, paano natin maitutuloy? Kasi ang feeling ko, dahil sa alam nila na may ganitong batas, kaya mas lalong nakakaroon ng lakas na loob na gumawa ng krimen because they think na hindi sila makukulong. Misinformation nga yun. Fake news po yun, Opo. tama. So, paano natin ito lalo tigit sa mga bata at magulang? Oh. Well, napakahalaga po na i-correct natin yung misinformation na yun. Kasi ang sagot po dun sa tanong ng bata, lalo na kung 15 years old na po siya, kung napatunayan po ng social workers natin na mayroong discernment, ibig sabihin ay alam niya na yung tama at sa mali at alam niya yung impact ng kanyang naging krimen, ay haharap po siya ng criminal liability. Ibig sabihin, posible po siya po ay masustand in trial at posible pong makulong. So yun po ay kung 15 years old to 18 years old ka. Pero even if ikaw po ay below 15 years old, sabihin natin 14 years old ka, katulad ng isang kabataan na naging parte nitong insidente, ay magiging children deprived of liberty pa rin po. Ibig sabihin ay ipapasok po siya sa bahay pag-asa kung saan i-rehab at tatanggap noong hopefully ay katapat na intervention. Kasama na yung mental health support at yun nga. Hello, ma'am. Sige po. Natin yung mga kabataan kung ano-ano yung natututunan sa mga unsafe spaces online. Kaya napakahalaga din talagang mag-undergo ng rehab. Pero ma'am Rafaela, para sa inyo, sa tingin po ninyo, di kaya panahon na para isama din ito sa curriculum? Isama po sa alin, sir? Sa curriculum, sa bilang subject, sa mga eskwelahan. Oo. Alam niyo po, napakahalagang maituro sa mga kabataan yung mga syempre kasama doon sa pag-aaral nila na sa eskwelahan ay yung citizenship education. Kasama na ano bang ibig sabihin ng pagiging responsabling mamamayan para alam din nila kung ano yung mga pananagutan na pwede nilang harapin. Kasama din dapat kung hindi yung lang mga estudyante pero yung mga parents din po nila. Kaya dun po sa batas natin, importante na pati po yung parents may intervention sa kanila at pati po sila sinisend ano ba ano yung responsibilidad nila bilang parents. So dapat pati sa curriculum ng training po para sa ating mga magulang. Alright. So para sa inyo, hindi ho kayo sumasang-ayon na pag-usapan muna itong pag-amend o ibaba yung age of criminal liability sa mga menor de edad na sangkot sa mga karumal-dumal na krimen. Na nakakabahala to mama, dahil tumataas yung kaso tumataas yung kaso ng ganitong klase mga krimen na involve ang mga menor de edad. Ang kailangan pong tingnan dyan kasi bakit ang paparusahan natin yung mga kabataan lang na napapariwara. Kailangan tingnan po natin yung ugat ng problema. Ano yung pagkukulang sa tahanan? Bakit sila nagkaganyan? Bakit yung paaralan ay hindi na ligtas para sa mga kabataan? At lalo na yung online spaces kung ano-ano yung na-access nila na informasyon mula sa fake news hanggang dun sa mga dangerous na mga ideas. Kaya po very important. Tingnan po natin yung mas malaking problema na kinakaharap ng mga kabataan, lalo na kung walang gumagabay sa kanila ng mga magulang. Ay, may liability din dyan ng mga magulang, di ba?
Yes po, may liability yung mga magulang. They may face civil, they may pay for damages halimbawa doon sa mga pamilya. At syempre dapat mag-undergo po sila ng training din para mas matutunan ano ba yung assessment and training para makita ano yung pagkukulang at dapat gabay na naibibigay nila sa mga anak nila. Thank you very much, Ma'am Rafaela David, sa inyo pong oras at panahon. Maraming salamat, Sir Rod. Magandang umaga. Ang Bayan Party List President at atin ito, Coalition Co-Convenor Rafael